ang Commission on Elections, ipinasilip po itong Technical Support Center na magagamit sa nalalapit na 2025 midterm elections. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Ipinasilip ng Commission on Elections sa magiging National Technical Support Center sa araw ng halalan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ito ang magsisilbing centralized system ng poll body upang tugunan ang mga technical issues bago at habang ang halalan at kahit hanggang canvassing period. Ang Technical Support Center ay may level 1 hanggang level 3 na mekanismo sa pagreresolba ng technical problems. Aasahan din sa naturang support center na agaran nilang ito troubleshoot ang anumang technical glitches sa eleksyon. Magsisimula itong buksan sa Mayo 2 ang pagsisimula ng final testing and sealing at magtatagal hanggang matapos ang canvassing period para sa halalan. Nasa 900 personnel ang ide-deploy rito at 24 oras ang magiging operasyon sa lugar. Ang pagtatayo ng Technical Support Center ay hakbang ng poll body upang dagdagan ang mga technical staff bukod pa sa mga ide-deploy sa kada presinto. Kaugnay pa nito, ang center rin ay maaaring makakuha ng tawag mula naman sa embahada patungkol sa mga technical glitches na kanilang na-encounter sa online voting and counting system. Ang gusto lang natin, lahat ng tawag sa lahat ng mga presinto, sa lahat ng mga paaralan, sa lahat ng canvassing centers, sa lahat ng mga repair hubs ng komisyon ay matatanggap at malalaman natin lahat dito. In fact, nandito lahat, papasok ang lahat ng problema, kung meron man, mula sa bawat presinto, anuman, whether yan ay technical o hindi technical na mga non-technical problems, dito lahat siya namin malalaman. In fact, ang nakalagay sa protocol, dapat yung isang tawag masasagot in a matter of 5 seconds. So kung kahit magsabay-sabay yan, kinakailangan at all cost masagot yan in 5 seconds dahil kinakailangan na mabigay din natin yung advice kung anong gagawin, yung pinaka-remedy kung anong gagawin, o maiba to kaagad kung yan ay technical matter. Samantala, sa iba pang balita, nagbigay paalala si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na iwasan na ang pagpapatugtog ng campaign jingles sa publiko ng sobrang aga o kaya naman ay sobrang gabi dahil ito ay pinagbabawal sa kanilang guidelines. Anya, matutong respetuhin din ang oras ng tulog ng mga botante. Kaugnay pa ito, hinimok din niya na iwasan ang mga motorcades sa weekdays lalo na kung ito ay makakaabala sa traffic ng lugar. Malaki ang magiging epekto nito sa mga empleyado o estudyante na pumapasok araw-araw. Anya, gawin na lamang ito sa weekends o holiday. Huwag naman po yung alas 2 na madaling araw pa naman, kalalakas ng trompa, nagising, alam niyo po, radyo lang ang gising na noong panahon yun. Huwag naman po gano'n. Sa atin po, nasa Fair Elections Act naman nasa guidelines na namin nagpapatupad dyan. Respeto po yun. Gusto natin makakuha ng boto, irespeto natin ang mga kababayan natin. Alas 12 ng gabi, nagpapatugtog ka pa ng pagkalakas-lakas. May mga bata pong natutulog. Hindi po ba? Yung iba naman naglalakad na kagad, nangangatok na kagad. Huwag naman pong gano'n. Mula sa COMELEC National Technical Support Center, Parañaque City, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo!